parang kailan lang no binlag natin tong PCX160 Road Sync ng Honda. Nasa Thailand pa siya. At ngayon ay nasa harap na natin live na live itong unit ng PCX160 Road Sync ng Honda na 2025 version. Ano bang pinagkaiba nito doon sa isang version nila na standard at itong Road Sync at syempre yung lumang version. So basically ito yung specs ng bagong PCX160 Road Sync na nasa Pilipinas na at meron na ring price. Sasabihin ko rin dito ang purong installment na itong PCX160 Road Sync, baka magulat ka at mapakuha ka na rin dahil kung gusto mo ng updated, naka-shock absorber na may sub-tank sa likuran, dual shock at merong phone connectivity, single ABS channel with traction control system at pwede kang mag-navigation. Tapusin mo yung video para malaman mo yung installment na itong bagong PCX160 Road Sync. Ito nga palang binibidyoan natin last unit na dito sa pinuntahan nating dealer kasi medyo maraming nagpa-reserve nito at patagal daw din ang inintay. Almost 1 month din ata dahil nga ang unang inilabas is yung standard version. So ngayon, itong nag-iisang unit na to is sold na din agad. So ano ba yung specs nito? Meron na itong 156.9cc single cylinder, single overhead camshaft, 4-stroke at 4 valves. May maximum power na 15.8 horsepower at 8,500 RPM. May maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. Bore and stroke niya 60 by 55.5 mm. Ang kanyang timbang, yung CBS at ABS, 132 kg pero itong Road Sync na binibidyohan natin ay 133 kg. Ito malupit, fuel capacity 8.1 liters. Compression ratio 12.0:1. Ang mga top features nito is of course yung kanyang traction control system, Honda Road Sync application na pwede mong i-connect ang cellphone mo at gumamit ng navigation dyan mismo sa TFT display niya. Makikita mo rin dyan kung may nag-text or tumawag sa'yo. Pwede mo rin connect yan sa intercom mo, di ba? Sobrang solid. On-screen navigation, multimedia controls. Meron ding Type-C, 5 volts 3 amp na charger or socket. Compartment or front compartment pocket, meron din. Naka-smart keyless system na rin ito. At sa gas consumption naman is 45 kilometers per liter. ACG starter at may auto start and stop system. Naka-liquid cooled na rin ito mga bossing. At pagdating naman sa mukha or yung kanyang headlight, very unique at hindi ka parehas nung version na lumabas natin sa Pilipinas. Mas compact yung itsura niya. Syempre, all LED po ang ilaw na itong PCX160 Road Sync. Sa taillight, headlight at signal light. All LED lighting. Ang kanyang seat height ay meron 764 mm at ang kanyang ground clearance ay 135 mm. Sa size ng gulong niya, meron tayong 110/70/14 sa harapan at 130/70/13 naman sa likuran. Yung underseat compartment niya, panalong-panalo, meron kang 30 liters na underseat compartment. Kasyang-kasya ang isang full face na helmet at iba pang documents, pati na ang iyong kapote dahil tag-ulan na ngayon. At yung kanyang TFT display ay merong 5-inch na size. Sobrang laki niyan at sobrang ganda at linaw. Lalong-lalo na pag ginamit mo yung Road Sync application at kinonect mo yung cellphone mo dyan, gumamit ka ng on-screen navigation. Sobrang solid talaga. Handlebar cover, yan na po yung bagong update ng PCX, is may cover na po yung kanyang handlebar compared dun sa una na naka-naked handlebar. Pero marami pa rin may trip nung ganong design. Alam niyo naman, kapag may bago, minsan mas gusto natin yung luma. Yung iba namang may luma, gusto naman nila ng bagong design. Ngayon, when it comes to installment at yung cash, ang SRP netong PCX160 dito sa dealership na pinuntahan natin ay meron siyang cash price na 156,800 at may down payment na 11,800 pesos na may 8,252 ang monthly sa 36 months. So syempre mas malaki ang iyong down payment, mas maliit ang iyong monthly for 3 years. Pero ito meron silang 12 months, 24 months, and 3 years. Para sa akin, napakasulit niyan kasi syempre Honda brand ito at nag-update talaga sila ng specs para dito. So ito yung mga hilig nung iba before na kailangan naka-dual shock absorber with sub-tank at syempre pwedeng i-connect yung cellphone. Ito na po yun. Kung gusto mo ng updated na motor ni Honda, pwede mo nang kunin tong PCX160 Road Sync. So syempre kailangan mo ata magpa-reserve dahil yung ibang mga dealership nagkakaubusan pa rin hanggang ngayon.
Ngayon, ano bang difference nito dun sa unang-unang version? Siyempre, naka-naked handlebar yung una at ito meron ng cover dun sa kanyang handlebar. Plus, meron itong road sync, meron itong dual shock absorber with sub-tank. Yung angkasan niya medyo malapad na rin yung pedal. And yung difference naman niya doon sa standard version na PCX 160 rin na 2025 is hindi yun naka-road sync. Pero ito naka-road sync na. Yun lang naman ang difference at wala nang iba. Pero parehas silang updated. Pero ang alam ko yung standard ay hindi pa naka-ABS. Pero itong road sync ay naka-ABS na at traction control system. Meron siyang version na CBS at ABS at road sync version. Yan yung tatlong version nitong PCX 160 road sync. Again, napaka-solid na nitong model ng PCX 160 ngayong 2025. Dual disc brake, road sync application, on-screen navigation, smart keyless system, dual shock absorber with sub-tank, medyo compact ang design at talaga namang napakaangas dahil Honda brand yan. Ikaw, trip mo ba to? O mas okay ka na dun sa lumang version ng PCX 160? Comment down below. Once again, this is Vlog Licosa for more scooter update and this is 2025 PCX 160 Road Sync Edition ABS and traction control system.